Kasi sa ibang tao, makarinig ka man ng salitang hindi maganda, okay lang, hindi sasamay loob mo. Sandali man ng sama ng loob, mawawala rin. Pero sa tinuturoy mong kamag-anak, sasamay loob mo. Pero habang buhay mong dadalhin yun, habang buhay ka. Nakakakain kami noon, diretsahin ko na lang na ako. Nakakakain ako kapag pinagtatrabahuhan ko yung kinakain ko. Dahil hindi kami makakain magkapatid kung hindi namin pinagtatrabahuhan yung mismong kinakain namin sa mga angkan ko, sa kamag-anak ko. Ngayon, lumuwas ako ng Maynila para makapagsugal ng buhay. Nung nasa Maynila na ako, dahil wala naman akong kakilala sa Maynila, bago lang ako doon, wala naman akong kamag-anak sa Maynila. Kung saan ako nakakarating. Maghahanap ng mapagtrabahuhan, kahit katulong, mahanap ng makainan, matutulugan. Wala. Hanggang sa dumating yung araw nga napasok ako sa isang kantin malapit sa palengke, sa may Kamuning, Quezon City. Ang pinakasweldo ko doon, ang pagkain ko. Alam mo ba nung bata ako, malaki pa yung kaldero na pinaglutuan ng buto at bulalo sa akin. Pilit, tinitiis ko yun. Dahil para lang ako makakain. Dumating yung araw na nagkakilala kami ng napangasawa ko. May kaya sa buhay. Pero, yan nga kasabihan, kapag ang lupa umakyat sa langit, mahirap. Dahil mahirap lang ako. Dumating yung araw nagkatuluyan kami ng asawa ko. Nanging impyerno yung buhay ko. Hindi niya ako kaya ipaglaban sa mga angkan niya. Dahil isang mahirap lang ako. Minsan nga nasabihan ako ng bayaw ko na pera lang habol ko sa asawa ko kasi nga 46 years old siya. Ako magpi-15. Kaya sabi niya, pera lang daw habol ko. Saan ka naman makahanap daw na bata na matanda ang lalaki ko, hindi pera habol. Pero sabi ko sa kanila, hindi pera habol ko. Talagang totoo ako. O doon na nga tayo, naghanap ako ng matuluyan ko. Pero talagang naman kahit kailan hindi pumasok sa utak ko. Lulukuhin ko yung asawa ko. Hanggang naghiwalay kami. Dahil mahirap makisama sa ayaw naman sa'yo, diba? Kaya sabi ko, nakapag-isip ako, umalis na lang ako kaysa naman sinasabihan ako na kung saan ako napulot na basurahan ng asawa ko, saan ako na galing na mahirap. Ako hanggang sa napagbantaan akong kung hindi ako umalis, papatayin ako. Kaya umalis na lang ako, pinagbuti kong umalis. Wala man akong dala kahit duling na piso sa bulsa ko. Iniwan ko yung anak ko sa asawa ko. Kasi nasa Bulacan kami. Doon sa bahay nga na tinutuluyan ko. Iniwanan kami ng asawa ko doon na una. Tapos sabi niya babalikan niya kami. Hanggang sa namuti lang yung mata ko nang kakaintay, wala namang bumabalik. Hanggang sa wala na kami makain na mag-ina. Napilitan ngayon akong isuli yung mga anak ko doon sa asawa ko kasi sabi ko kaysa naman mamatay kaming parpareha sa gutom, ibalik ko na lang yung mga anak ko doon sa kanya kasi siya may ibigay niya yung kaya niya, yung hindi ko kayang ibigay. Tapos maraming nag-ano mga kaibigan ko, wag mo Arling isipin yung sarili mo, isipin mo yung mga anak mo doon sa asawa mo. Sa asawa mo may ginabukasan, ikaw ba ano may bibigay sa mga anak mo? Ano yung maibigay mo? Yun, sa madaling salita. Pasensya na kayo kung nabubulol ako ha. Kasi parang nalulungkot ako. Hanggang sa naghiwalay kami, napunta ako. Yun, hindi ko na naman alam kung saan ako pupunta. Wala na naman akong matirhan, wala na naman akong makainan. Hanggang kung saan ako nagtatrabaho. Hanggang sa dumating yung araw na napunta ako sa Nubesia, sumama ako sa kaibigan ko. Nagtrabaho ako sa leksyon na naman.
dito ko nakilala si Anubesya, yung asawa kong pangalawa. Nga, kanibel ko lang din sa buhay, isang mahirap. Kaya sabi ko, hindi baling mahirap. Hindi naman ako nanginimperno yung buhay ko. Kakasundo naman kami. Swerte ko rin na hindi ako napunta sa lalaking nananakit. Kaya salamat sa Panginoon. Ginagabayan niya ako kahit walang nagbabantay sa akin. Siyang nagbabantay sa akin na hindi ako napahamak. Pasensya na kayong mga kabro ha. Ako na ikwento ko yung buhay ko sa inyo. Baka sabihin ninyo, baduy. Naalala ko lang. Tapos nung nandito na ako sa Anubesya, hanggang ngayon nagsasama kami ng asawa ko sa kadalawang anak ko. Sabi ko sa asawa ko, kahit anong hirap, laban lang sa buhay ang importante. Dahil noon, maganda nga'y buhay ko noon sa una kong asawa, impyerno naman. Puro pang insulto, panghahamak, pagbabanta, ang nangyayari sa akin. Kaya mahirap talaga pag wala kang ng magulang. Halimbawa, yung isang magulang mo'y nawala, parang isang kamay mo at paa nawala din. Parang naputulan ka ng balikat at paa. Bagsak na bagsak nung mundo ko noon, nawala si mama. Saka kung buhay mama ko, hindi ako nakarating dito ngayon sa Manila. Kaya, pasensyahan na. Salamat sa suporta nyo sa akin sa pagtitiktok. Malaking bagay sa akin yung pagtitiktok dahil nalilibang ako. Kaya, malay mo, mayawang Panginoon. Yung pagtitiktok ko pala, may tulong sa buhay namin mag-asawa dahil sa kahirapan. Kaya pasensya na kayo kung over naman ako ha. Kaya, sana maintindihan nyo ako. Ranas ko ba yung umiyak na lang ako na wala akong mapuntahan? Ang hirap pala sa isang tao yung wala kang mapuntahan tapos wala ka pang makainan. Tapos tinatawag mo wala ka pang pamilya. Walang taga-tanggol sa'yo kahit nailipusta ka na. Kaya salamat kay Lord. Thank you Lord, hindi mo ako pinabayaan hanggang sa huli. I love you all. God bless you. From Arlene Castor Aguirre Soledad. God bless. Sana gabayan din kayo ni Jesus kagaya ko. Hindi din kayo pabayaan. Laban lang sa buhay ha. Walang sukuan. God bless you. I love you all. Bye-bye. Hanggang sa muli nga kwento ko ng buhay ko. Mahaba kasi. Nagkukwento ko sa inyo lahat. God bless you. Arlene Aguirre Castor. Arlene Castor Aguirre nga pala. Soledad. Bye-bye. Hanggang sa muli.